Iyon ang mga kababayan, may gobyerno pa ba tayo ngayon? Ayon kay Attorney Rowena Guanzon. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, ayon kay Attorney Rowena Guanzon, bakit ba para bang napabayaan na lang ng ating pamahalaan itong mga tinamaan mga kababayan, itong mga nasalanta ng matinding pagbaha ngayon sa buong Metro Manila. Hindi lang sa buong Metro Manila, kung hindi pati mga karatig probinsya mga kababayan, talagang grabe yung pagbaha. Pero yung ating pamahalaan para bang baliwala sa kanila mga kababayan. Ayun nga kay Attorney Rowena Guanzon, nasaan na yung mga rescue boat? Asaan na yung mga tumutulong mga kababayan? Lalong-lalo na sa mga naapektuhan talaga ng pagbaha. Ang tindi nito mga kababayan dahil nga parang sa ngayon nakikita natin na hindi talaga handa itong ating pamahalaan pagdating sa mga ganitong sitwasyon mga kababayan. Kasi nga mas inuuna ng ating pamahalaan ngayon itong administrasyong ito ang pamumulitika. Nakapokus sila masyado mga kababayan sa mga Duterte, kung paano nila sirain, kung paano nila ipakulong, kung paano nila ipa-impeach itong si Vice President Sara Duterte at itong si dating Pangulong Duterte mga kababayan. Hindi na sila nag-isip kung ano ba yung mga susunod na mangyayari sa ating bansa. O katulad nito, alam naman, ayon kay Attorney Rowena Guanzon, alam ng ating pamahalaan na may darating talaga ng mga bagyo taon-taon. Pero hindi nila pinaghandaan mga kababayan dahil nga napabayaan nila, kasi nga nakapuko sila sa isang bagay mga kababayan, at ito yung pagsira nila pag gusto nilang pabagsakin itong mga Duterte mga kababayan. Tingnan ninyo, may paghahanda ba itong pamahalaan? Grabe yung nangyaring baha sa buong Metro Manila. Tingnan ninyo mga kababayan, itong Commonwealth. Nung nasa Maynila ako, hindi ko pa nakita mga kababayan, napakatagal akong nanirahan dyan sa Maynila, hindi ko pa nakita na ganun kataas yung baha dyan sa may Commonwealth. May mga area dyan na binabaha, pero hindi naman ganun kataas. Ito mga kababayan, grabe talaga. Kaya dapat talaga na maimbestigahan itong flood control na pinagyayabang noon ni Pangulong Marcos, na mayroon na daw natapos sa buong bansa na 5,500 flood control mga kababayan. Pero ganun yung baha sa buong Metro Manila. At hindi lang sa buong Metro Manila yan, pati mga probinsya. Kasi nga ayon kay Pangulong Marcos, buong bansa yan natapos na. Na mayroong budget o pundo mga kababayan na nasa 500 billion, kalahating trilyon mga kababayan. Yung budget niyan, una saan na? O ngayon nagalit. Kunwari nagalit itong si Pangulong Marcos. Kailangan imbestigahan. Nung nakaraan, pinagyabang. Ngayon na naman, paimbestigahan na dahil nga palpak mga kababayan. O paano na lang? Kung hindi bumaha ng ganito. O tiba-tiba, yung mga kaalyado ni Pangulong Marcos mga kababayan, ganito sila kagahaman. Pinagluloko nila ang taong bayan. O tingnan ninyo itong ating bagong PNP chief. Pinagluloko din niya ang taong bayan. Alam niya na wala si Basti Duterte, kaya nagpa-schedule siya ng July 27 mga kababayan na laban nila na isang boxing charity match dahil wala si Basti Duterte. Alam nila na aalis ng bansa sa pizza na yan itong si Paulo Duterte mga kababayan o Basti Duterte. Ganun sila. Ganun sila kagaling mambudol mga kababayan ng taong bayan. Talagang ugali na nila yung lukuhin yung taong bayan. O budulin mga kababayan. Mambubudol nga itong mga ito. Kaya itong si Attorney Rowena Guanzon talagang hindi na napigilan yung kanyang sarili. Nagalit na talaga. Napakagaling nito si Attorney Rowena Guanzon mga kababayan. Talagang grabe. Ang daming humahanga nito. Isang dating CUA commissioner, isang dating mayor, congressman pa ata mga kababayan. Parang halos yata ng posisyon ng ating pamahalaan ay nadaanan na o pinagdaanan na ni Attorney Rowena Guanzon. Ito na mga kababayan, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Grabe, dilubyo, kalamidad. Grabing baha. Ilang araw na baha.
isipin mo, may gobyerno pa ba tayo? Wala na. Sorry, mga rescue boat, mga... Nakita ba kayong mga ano? Yan sa mga Marikina River? Mga lifeboats? Wala akong nakita. Kaya, pagtatanong ka talaga, saan napunta ang bilyon-bilyon na funds para sa flood control? Bilyon hindi milyon Flood control, billions of funds. At parang ito yung baha na hindi ko narinig na may abiso, merong warning. Kasi nga, yung weather bureau, halos naputulan na ng dalawang paa, putulan pa ng dalawang kamay nung na-stop ni Duterte administration ang Project NOAA, diba? Kaya yan ang problema talaga. Kung iba yung priority. Ilang beses ba tayo binabagyo bawat taon? Siguro mahigit kumulang 12? Alam yan Alam yan ng gobyerno natin. Ngayon, magkano sa ekonomiya ang cost ng bagyo na yan? At ang cost sa lives, di ba? Bakit taon-taon hindi prepared? Kasi kung saan naman nilalagay yung pera ng gobyerno. Ang dami kasi mga corrupt o para reclamation. Lahat bibigay ng permit sa reclamation. Reclamation na reclamation. Talagay nyo, yung mga corrupt walang kita dyan. Sa pahintulot lang, permission, license na mag-reclamation sila. May datong sila dyan. O ikaka-reclamation nila, saan ba pupunta yung tubig? Diba? Baba talaga. Pwede bahang-baha sa Maynila. City of Manila. Diba? Yan naman sa Quezon City. Andun kasi yung dam. Diba? Pero naman, taon-taon, ganun. Alam na natin yun. Hindi naman ang solusyon ay ililikas lang yung mahirap. Yan ang solusyon. Taon-taon, ganun na lang. Abay, mag-isip-isip naman po kayo. At ang laki ng sweldo nyo dyan. Ang lalaki ng mga pondo dyan. Nasaan na po yung flood control na funds? Dapat po, suriin yan ng Committee on Appropriations sa kanang ating Senado. Kung hindi po ninyo kaya ay ikontrata po ninyo sa marunong ng mga kumpanya niyan. Bakit yung ibang bansa? Kinakaya naman nila, kahit bahain sila, namimitigit nila, kumbaga. At may solusyon sila. Dito sa Pilipinas, dami kasing kawatan. At kurakot ang gobyerno, talagang walang solusyon sa problema natin. At taon-taon, ilang bagyo at baha ang dadaanan natin. Sila sitting pretty. Yung mga kababayan, magreklamo kayo, banatan nyo sa Facebook nyo, sa TikTok nyo, kailangan narinig nila tayo na we will not put up with this, we will not put up with it. Napaka-normal na titiis na lang tayo ng ganito. Hindi po to normal, hindi normal. Abnormal po ito, abnormal. Ayun na nga mga kababayan, abnormal talaga. Lalong-lalo na yung namumuno ngayon sa ating bansa ay mga bangag. O paano sila makapag-isip ng maayos mga kababayan. Ulitin ko lang, yung iniisip talaga nila, nakapuko sila sa isang bagay mga kababayan, kung paano nila maipabagsak itong mga Duterte mga kababayan. O tingnan ninyo, wala na silang ibang ginawa kung hindi pamumulitika. Tapos binabaliktad nila mga kababayan na itong mga Duterte daw ang namumulitika. Paano namumulitika ang mga Duterte? Sila yung tinagtad na ng mga kaso. Pinakulong yung ama. Gustong ipa-impeach yung anak. Tapos yung ibang mga Duterte mga kababayan, kung ano-anong pinagbibintang. O diba? Sino ba yung namumulitika? Sino ba yung nasa mas mataas na kapangyarihan? O kaya itong nangyaring baha mga kababayan, napabayaan na lang. Napabayaan ng ating administrasyon. Akala siguro nila nga, akala siguro nitong si Pangulong Marcos
ay hindi magkaroon ng ganitong klaseng pag-ulan. Kaya nagyabang siya noon, nung nakarang suna mga kababayan, na mayroon ng natapos na 5,500 flood control sa buong bansa. Palakpakan kayo mga tanga. Yung mga tangang congressman. Ngayon na naman, standing ovation mga kababayan. Dahil sabi ni Pangulong Marcos, iimbestigahan, kailangan isumiti ng DPWH, no? Yung tawag nito, yung record ng lahat ng flood control mga kababayan. Kailangan imbestigahan. Kailangan imbestigahan ngayon itong nangyaring pagbaha. Nasaan napunta itong flood control? Palakpakan naman yung mga putragis na yon. Standing ovation tayo mga hayop. Pero anong ginawa ng mga animal na ito? Puro lang pagnanakaw. Nakita niyo mga kababayan, yung pinakita ni Senador Rodante Marcolita na isang flood control? Kung di ako nagkakamali, bad ng Pangasinan yon. O anong nangyari nun? Sira kaagad mga kababayan. Bilyon yung pondo. Pero anong nangyari? O tingnan ninyo. May nagsalita ba? Sa ano tawag nito mga kababayan? Sa Kongreso? Kasi sila yung nandyan sa kanila yung mga kababayan. Yung kanilang pinag-iinitan para mabaling yung atensyon ng taong bayan. Yung confidential fund ni BP Sara Duterte. Samantalang, yung kanilang flood control mga kababayan, ilang bilyon yun. Quadcom. Good governance. Nasaan na kayo? Mga hinayo pa kayo. Yun ang mga kababayan, hanggang dito lang muna. At mga kababayan, tama si Atty. Rowena Guanzon. Kailangan natin mag-ingay. Kailangan natin na magsalita. Huwag nating pabayaan na lustayin, ubusin yung pundo ng ating pamahalaan ng mga gahaman ng mga congressman na ito. Yun ang hanggang dito lang muna. At bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shout out tayo kay Ma'am Berje Verhal Diyos ng Apulilan, Bulacan. Sa kanyang mga apo, si Coco, si Dion at saka si Yori. Shout out na rin kay Jose Roger Kahilig. At shout out na rin kay Inkama Kyungun. Shout out na rin kay Nomer Cortez. Kay Ma'am Joyce na Japan, shout out. Primidi Bidibina. Kay William Bagtong, shoutout kay Jose Frias, shoutout na rin kay Linang Yab, Lin ang Yab. Shoutout na rin kay Mildred Martin, shoutout kay Ronald Pagyo Idol, shoutout sa iyo Idol ha. Sita Asister, shoutout kay Lilibit Tan, shoutout kay Leonardo Amor, shoutout kay Arami Piti, at shoutout na rin kay Merita at kay Imelda Pasqua. Florencia Leonor Idol, shoutout, maraming salamat. Happy birthday. Batiin natin ang happy birthday si Senador Rodante Marcolita mga kababayan, yung idol natin sa Senado. Yun ang shoutout na rin kay Carl at kay Kindra Sipia at kay Fulgencio Rositi. Yun ang dito lang muna. Once again, this is Ron TV mo. Ingat ang lahat. God save the Philippines.